Sa nakaraang episode, nagkaroon ng malaking qualification ang grupo ni Isagi na kung saan magkakaroon ng selection sa mga player na maging kalahok sa paparating na Soccer World Cup Tournament. Maraming mga personalidad ang sumali para magkaroon ng pagkakataon na maipakita ang kakayahan nila pagdating sa soccer. Isa na nga si Isagi ang gustong makapasok sa qualifying tournament, dahil sa pangarap niya ito at maranasan na mag-champion at di lang ito, gusto niya rin na maging kilala ang Japan pagdating sa larong soccer kaya't ginagawa niya lang naman ang makakaya niya, dala na rin sa tulong ng monster na nasa loob niya. At sa pagpapatuloy, napansin ni Isagi na maaaring ito na ang pagkakataon na makapasok siya habang patuloy na nagtatalo si Ring at Shido, napagtanto niya na ang dalawang iyon ay tila naglalaro lamang para makapuntos sa isa't isa, kaya sila nakarating sa ganitong estado. Naisip ni Isagi kung kaya ba ng dalawa na magkasundo sa iisang koponan at dahil tila seryoso ang kanilang away na para silang tubig at langis at sa ganitong sitwasyon, maaaring ang paraan ni Isagi para makatulong sa koponan ay pagtrabahuhin ang dalawang hangal na ito ng magkasama. Kapag nakapuntos muli ang koponan ay tapos na ang laban kaya't kailangan niya itong magawa kung gusto niyang patunayan ang sarili niya. Nagpatuloy ang laban ngunit hinaharangan si Rin kaya't hindi maipasa ni Horori ang bola sa kanya tulad ng dati. Lalong naging masalimuot ang laro pero sinamantala ni Isagi ang pagkakataon at humingi ng pasa kay Kiri at dahil libre siya, hindi ito nagtagal dahil sa muli na namang humaharang si Karaso sa kanyang daan, malinaw na hindi siya makakalusot at nagsimulang mainis si Isagi dahil kung hindi niya maiiwasan si Karaso, wala siyang magagawa sa laro. Kailangan niyang kumilos ngayon at nang hindi inaasahan ay nagsabay ang galaw ni Nijiro sa kanya, tila mas nauunawaan niya ang laro ni Isagi kaysa sa iba kaya't nagulat si Isagi nang makita niyang nabasa ni Nijiro ang kanyang mga galaw habang sinusuportahan si Rin. Maayos ang pagkakaposisyon ni Nijiro malapit kay Isagi nang walang bola at may isang magandang galaw kaya't tiwala si Isagi na gagana ito, ipinasa muli ni Horori ang bola at habang inaalis ni Nijiro ang atensyon ni Karaso, sinubukan ni Yagi na pumosisyon sa diagonal na siyang blind spot ni Karaso. Gayunpaman ay nahulaan ni Karaso ang kanyang mga galaw at hinaharangan siya at dinasayang ang oras ni Isagi at lumipat siya sa kabilang panig. Mabilis na naiwasan si Karaso at nakalusot sa depensa at dahil dito, mas malinaw niyang nakita ang daan patungo sa goal. Sa wakas ay nabuksan ang daan pero malayo pa ito para sa kanya upang makapag-shoot. Bukod pa rito nasa gitna si Chigiri at gayunpaman ay napansin niya na handa na si Rin, kaya kung maipapasa niya ang bola sa tamang oras ay tiyak na makakapuntos ito pero dahil nandyan ang kalaban ay magiging mahirap ito. Biglang tinawag ni Shido ang atensyon niya ngunit nakatalikod ito sa goal at sa sandaling iyon, napagtanto ni Isagi na kung maibabalik ni Shido ang bola sa kanya at makakapag-shoot siya ng walang sagabal ni Chigiri. Sa pag-iisip na ito ay ipinasa ang bola ni Isagi kay Shido pero ginawa ni Shido ang kabaligtaran ng kanyang inaasahan na diretsyong nakashoot si Shido mula sa kanyang posisyon. Nagulat si Isagi matapos makita ang shot na iyon at dahil sa lakas at bilis ng sipa ni Shido, napagtanto niya na si Shido ay halos hindi matatalo mula sa kahit saang posisyon sa loob ng area at naisip ni Isagi na tanga siya para asahang ibabalik ni Shido ang bola, lalo na sa klase ng manlalaro na gaya niya. Gayunpaman salamat kay Nijiro at nagkaroon sila ng mas maraming opsyon, at iyon ang nagbunga ng goal ng koponan at pinasalamatan ni Yagi si Nijiro at sumagot siya na wala iyon, siya lang ang kayang makasabay sa bilis nito kaya't maaari siyang gamitin ayon sa pangangailangan. Dahil dito ay naramdaman na ni Isagi na talagang kasama na siya sa laro at ang tanging kailangan niyang gawin ngayon ay makapuntos. Napansin ni Karaso na nagsisimulang maging kapaki-pakinabang si Isagi na nakakainis para sa kanya, kaya binabalak niyang magulo muli si Isagi upang tapusin na ito. Ngunit hinarap siya ni Rin na pumagitna sa kanilang dalawa at sinabihan si Isagi na hindi niya kakayanin si Karaso. Alam na ni Rin na si Karaso ay laging sumasalakay sa mga mahina kaya't hinamon niya ito na labanan siya imbes na si Isagi. Ikinainis ni Karaso ang mga taong mayabang kaya tinanggap niya ang hamon. Napansin ni Isagi na wala nang pumapansin sa kanya ngayon dahil abala si Rin at Karaso sa kanilang sariling laban na tila hindi na pinapansin ang ibang manlalaro. Nang mapansin ni Karaso na hinaharangan siya ni Rin at doon ay nagdesisyon siyang ihinto ang pag-dribble at magpasa ng bola, ngunit biglang pumasok si Isagi sa kanyang blind spot at nakuha ang bola bago pa makareact si Karaso. Matapos maagaw ang bola ay nagdesisyon si Yagi na makipagtulungan kina Nijiro at Hiri dahil mukhang maganda ang pagko-cooperate nila sa kanya,
Magsisimula na silang mag-counterattack at humaharang siya sa kanilang daan pero mabilis na ipinasa ni Isagi ang bola kay Nijiro. Sinundan siya ni Nijiro at pinrotektahan at habang si Horori naman ay magaling sa pagpaplano ng mga pasa, dahil dito bago pa makabalik ang ibang manlalaro ay naipasa nila ang bola sa gitna at bumalik ang bola kay Isagi na ipinasa naman ito kay Horori dahil siya'y naiwan ng mag-isa. Bago pa makalapit si Chigiri ay naghanap si Horori ng manlalarong mapapasahan para makapag-shoot o muling makapasa. Alam ni Isagi na si Shado na nasa tamang posisyon ay lalapit kay Horori para tanggapin ang bola, at sa kanyang likod ay magkakaroon ng maliit na espasyo. Doon siya maaaring makapuntos at ayon sa kanyang naisip ay nagpasa ng mahabang bola si Horori. Hindi alintana si Shado at tina-target ang opening na hinuhulaan ni Isagi at nabigyan nito ng perpektong pagkakataon si Isagi upang makapuntos, ngunit sa kasamaang palad ay kinukulang siya ng isang hakbang at nawala ang bola. Naisip at inunawa ni Isagi ang buong laro ngunit hindi sumapat ang kanyang pisikal na kakayahan para maabot ang inaasahan niya, dahil sa pagkakamaling iyon ay nakuha nito ang bola at pinasa ito sa gitna, kung saan papunta na si Rin at Karaso at alam ni Isagi na si Rin ang mananalo sa labanang ito, at ang huling hakbang na hindi niya nagawa ay tiyak na magagawa ni Rin. Tulad ng inaasahan ay nakapuntos si Rin na nagpatabla ng score sa 4-4, isang goal na lang ang kailangan upang maipanalo ang laro at napansin ni Karaso na ang pagkakashoot ni Rin ay maayos ang execution, kaya kinilala niya na magandang galaw ito. Napagtanto ni Karaso na mula nang nagsimulang seryosong maglaro si Isagi at naging bagong koponan sila na bagay na hindi niya gusto, alam ni Isagi na napatunayan nila kung ano ang kaya nilang gawin laban kina Rin at Shado, na nagpatibay sa kanilang pagsasama sa iisang koponan. Gayunpaman ay naalala niya ang mga sinabi ni Igo na kailangan nilang malalampasan sina Rin at Shado, dahil para sa kanila ay hindi kasama ang 6 na pinakamahuhusay bilang magkakampi. Dahil dito ay napagtanto ni Isagi na hindi ito ang gusto niyang paraan ng paglalaro. Lumapit bigla si Hiri at sinabi na muntik na silang makapuntos at humingi siya ng paumanhin dahil doon niya ipinasa ang bola. Ipinaliwanag ni Isagi na sa totoo lang ay perpekto ang pasa dahil eksaktong tumugma ito sa kanyang pananaw, ngunit hindi sapat ang kanyang pisikal na kakayahan upang makarating sa oras. Bagamat naiintindihan ng utak niya ang galaw ay hindi makasabay ang katawan niya. Nang marinig ito ay ipinapaalala ni Hiri na kung kikilos siya pagkatapos mag-isip ay huli na siya at maaaring gumana ngayon ang pagtingin, pag-iisip at pagkilos, pero kung nais niyang makapuntos bago si Rin o Shado ay kailangan niyang baguhin ang diskarte. Hindi pareho ang katawan nila at kahit tama ang pagkakalarawan ng laro sa isip niya, mahuhuli siya at di naintindihan ni Isagi ang ibig niyang sabihin kaya't ipinayo ni Horori na kailangan niyang gumalaw ng kusang loob, gamit ang instinct at sapat na iyon upang mabago ang kanyang pananaw sa laro. Matapos matanggap ang bagong impormasyong ito ay nagpatuloy ang laban, sa huling bahagi ng laro ay pagod na si Karaso kay Rin kaya nagdesisyon siyang huwag nang magsayang ng oras sa kanya at ipinasa ang bola kay Ita, na agad ibinalik ang bola sa kanya. Sinubukan ni Isagi na mahadlangan ito ngunit nabasa ni Karaso ang kanyang galaw at sinabing gusto lang niyang mag-iwan ng espasyo. Bago pa makapag-react ang iba ay nagbigay si Karaso ng mahabang pasa kay Chigiri, na tumakbo ng buong bilis sa kanan. Nagulat si Isagi nang makita ito pero biglang lumitaw si Shado at ninakaw ang bola bago pa makarating si Chigiri, kahit isa sa 6 na pinakamagagaling ang nakakuha ng bola, nanatiling determinado si Isagi na siya ang makakakuha ng susunod na goal. Ibinigay ni Shado ang isang mahabang pasa at napunta ang bola kay Nijiro na agad ipinasa ito kay Isagi. Si Isagi ay naghahanda na para sa huling galaw niya at kahit na iniisip niyang malalampasan niya si Rin at Shado, alam niyang hindi aabot ang kanyang pisikal na kakayahan sa kanilang antas. Habang papalapit na siya sa huling linya ay naalala niya ang payo ni Kiri na kumilos ayon sa reflex. Tinanong ni Yagi ang sarili kung paano nga ba mag-isip gamit ang reflex at dahil para sa kanya ay laging nagsisimula siya sa pagtingin pag-iisip at sa kapaggalaw na iyon ang kanyang kalakasan. Hindi niya alam kung paano kumilos ng reflex o kung posible ba ito para sa tao, kaya't hindi niya ito maintindihan at bago pa niya matukoy ang sagot ay humaharang na si Karaso sa kanyang daan at sinabing huwag siyang masyadong magpapakasaya dahil tatapusin niya ito. Naiinis si Isagi dahil tila palaging nasa maling lugar si Karaso. Biglang lumapit si Rin at sinabihan na ipasa ang bola kaya't nagulat si Isagi na muling nakikipagtulungan si Rin sa kanya at sumama rin si Nijiro sa laro.
na nagtagumpay sa pagbuo ng isang tatluhang laro na maaaring makalampas kay Carazo at Ita. Ang tatlo ay mabilis na nagpalitan ng pasa at kasunod na lumapit si Horori na naipasa sa kanya ang bola sa tamang oras, agad lumapit si Chigiri sa kanya, kaya nasa mga kamay na ni Horori ang susunod na galaw. Kapag ipinasang muli ni Horori ang bola ay malamang na si Narin at Shido ay tatakbo na papunta sa goal. Ang makontrol ang sitwasyon sa harap ng goal ang magpapasya kung sino ang makakapuntos at dahil dito, nagmadali silang lahat at tumakbo si Isagi ng buong bilis dahil kung hindi siya magsusumikap at hindi siya aabot tulad ng nangyari noong una, naisip niya kung saan dapat siya aabang, kaya sinimulan niyang alisin ang iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan. Matapos ang mahabang pag-iisip ay napagtanto niyang mali ang ginagawa niya na muli siyang nag-iisip ng sobra, kung mag-iisip siya matapos makita ang sitwasyon kaso huli na ang lahat at nagdesisyon si Isagi na tigilan na ang sobrang pag-aalala, at kumilos siya ayon sa instinct na umaasa sa kanyang kakayahan, reflexes at pandama. Tumugon siya sa tamang oras at napansin agad ni Hiri ang pagbabago sa laro ni Isagi. Kaya't mabilis niyang ipinasa ang bola sa kanya at sina Shido at Rin ay nagtangkang kunin ang bola, pero nagulat sila nang malampasan sila ni Isagi ng may matinding bilis at kakaibang aura, na nagbigay daan upang makapuntos siya. Sa pamamagitan ng kahangahangang galaw na iyon ay napanalo ni Isagi ang laro para sa kanilang koponan, tumakbo si Nijiro patungo kay Isagi upang batiin siya at sumigaw na napakagaling niya dahil nalusutan niya si Narin at Shido at si Isagi mismo ay nagulat sa nangyari. Hindi alam ni Isagi kung paano niya iyon nagawa, dahil sinubukan lang niyang gawin ang sinabi ni Hiri na kumilos gamit ang reflex. Gumalaw ng kusa ang kanyang katawan kaya't parang nagkaroon siya ng isang uri ng panloob na paggising, lumapit din sa kanya si Shido na kinikilala na mahusay ang kanyang paglalaro at napansin ni Shido na parang nagkikislapan ang mga selula ni Isagi, kaya naisip niyang magugustuhan niya ang mga biglaang pagsabog ng lakas nito. Tila hindi sumasang-ayon si Rin dahil hindi siya na-impress at iniisip niyang hindi naman alam ni Isagi kung paano niya iyon nagawa, dahil dito ay kumbinsido si Rin na nagawa lang ni Isagi na maagaw ang bola dahil sa swerte kaya't siya'y naiinis, hindi sumagot si Isagi sa sinabi ni Rin at matapos siyang umalis ay patuloy pa rin siyang nag-iisip tungkol sa ginawa niya, sinusubukang alamin kung paano ito nangyari. Wala siyang ideya kung paano niya iyon ginawa pero sigurado siyang nalampasan niya si Narin at Shido. Sa ibang eksena ay makikita natin si Igo na iniisa-isa ang laro ni Isagi matapos niyang mapanood ang galaw nito at habang malalim sa pag-iisip at mahigpit na nakakonsentrate, alam niyang nakapasok na si Isagi sa mekanismong gumagawa ng mga himala na malamang ay magpapabago ng mga susunod na mangyayari. Pagkatapos nito sa waiting room ay inanunsyo ang ikatlong miyembro ng koponan at ito si Ario Mikage, na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makilahok at matagal na niyang gustong makipagkompetensya kasama ang kanyang kaibigan na si Nagi Seishi, na napili bilang isa sa 6 na pinakamagagaling kasama si Kenyo Yukimi. Matapos mapili ang mga kalahok ng koponan ay tinawag na ang mga manlalaro sa field para lumaban sa ikalawang laro, lumapit si Kenos kay Nagi upang sabay silang pumunta sa field at nang makita ni Nagi na makakasama si Ario sa kanyang koponan, tila nagising ang kanyang competitive spirit na nagbago ang kanyang aura at naging mas malakas. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.